Yo, what's up mga idol? Kung may isang tanong na siguradong magpapainit sa NBA fans, sino ang susunod na makakapagtala ng 80 points sa isang laro? Ang mga manlalarong makikita rito napakaraming kandidato. Nariyan si Nikola Jokic na kayang mag-score sa loob at labas ng paint. Nariyan din si Anthony Edwards na kilala sa explosive scoring at walang takot umatake kahit sino ang depensa. May SGA din na isa sa pinaka-consistent na scoring sa liga. Habang si Jalen Brunson naman ay kaya magdala ng opensa ng New York sa loob ng isang buong laro. At syempre, hindi pwedeng kalimutan sina Victor Wembanyama at Donovan Mitchell. Dalawa ring players na may kakayang magkaroon ng big time scoring explosion. Pero kung isa lang ang pipiliin, nariyan din si Luka Doncic dahil napatunayan na niyang kaya niyang umabot sa ganitong scoring territory. Noong 2024, umiscore siya ng 73 points sa isa sa pinakamataas na scoring game sa kasaysayan ng NBA. At kapag uminit ang shooting ni Luka, lalo na kung mataas ang usage at dikit ang laro, hindi imposibleng umabot siya sa 80 points. Pero pagkatapos ng nakakagulat na 83-point game explosion ni Bam Adebayo noong 2026, malinaw na kahit sino ay pwedeng gumawa ng kasaysayan sa NBA. Kaya ang tanong, si Luka ba ang susunod na makakamit ng 80-point game? O baka naman si Anthony Edwards, SGA, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, nandyan din si Victor Wembanyama o Nikola Jokic. Kayo mga idol, sino ang pipiliin ninyo dito mga idol? May bagong chapter na para kay Klay Thompson at ngayon ay opisyal nang ipinakita ng Miami Heat ang kanyang bagong jersey bilang bahagi ng kanyang paglipat sa Miami. Matapos ang taon niya sa Dallas Mavericks, handa na si Klay Thompson na magsimula muli at muling mahanap ang dating kumpiyansa, saya at enerhiya sa kanyang laro. Sa mismong pagpapakita ng kanyang bagong Miami Heat jersey, ramdam ang excitement ni Klay Thompson para sa panibagong yugto ng kanyang karir. At malinaw ang mensahe niya, walang limitasyon kung hanggang saan kami pwedeng umabot. Para kay Klay, malaking bagay ang makita ang kanyang pangalan at numero sa bagong Heat jersey. Aniya, nang makita niya ito at makapasok sa gym ng Miami, nagbigay ito sa kanya ng saya at enerhiya para maging muling ang dating Klay Thompson. Para kay Klay Thompson, ito ay pagkakataon na magsimula muli, magkaroon ng bagong environment at patunayan na kaya pa rin niyang maging isang malaking bahagi ng isang championship contender. Sa Miami, inaasang magdadala siya ng kanyang championship experience, veteran leadership at higit sa lahat ang kanyang deadly shooting mula sa 3-point line. At kung may balik ni Klay Thompson ang kanyang dating shooting form, maaaring maging malaking problema siya para sa buong Eastern Conference. Kaya ang tanong ngayon mga idol, makikita ba natin sa Miami ang pagbabalik ng dating Klay Thompson? Kayo mga idol, ano ang opinion ninyo dito mga idol? I-comment sa ibaba mga idol at maraming salamat po mga idol.